Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, just call me Ella. I'm now 34 years old, an architect dito sa Taguig. I just want to share yung part ng life ko na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. I was devastated by what was happening in my life before. I felt like I am living for the sake of others. I feel like I am no longer the person I wanted to be. I want to be free. I want to choose my happiness. But if I do it, I will disappoint the people around me. Money, popularity, complete family, name it. I have everything in my life. Many people get jealous because they want to be me. Little did I know that despite of all things that I have, I am a woman who is living in the dark. A woman who craves genuine love and true happiness. A woman who's waiting to be saved from drowning. Out of pressure, I decided to have a vacation. Gusto kong mapag-isa. Para samantalang makalimutan ang reality ng buhay na meron ako. Hanggang sa napadpad ako sa isang kilalang resort na nakita ko lamang sa internet. I was there for almost 3 months already. No one knows where I am. And I don't have plans of telling it, especially to my family. Alam ko kasing guguluhin lamang nila ako ang masaya kong bakasyon. Hoy babae, bakit ngayon ka lang sumagot? Alam mo bang ilang beses na akong tinatanong ng mga magulang at fiancé mo kung nasan ka? Bunganga ng kaibigan ko, ang bumungad sa akin ang sagutin ko ang kanyang tawag. Nagpakawala ako ng marahas na buntong hininga bago siya sinagot. I just want to have a peace of mind as of the moment, Bianca. I understand you, Ella, but please, magsabi ka naman sa akin para hindi ako magulat sa mga nangyayari. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo pero naniniwala akong matatag ka. Hindi ko ba naman kasi maintindihan sa iyo kung bakit ayaw mong tumaliwas sa mga desisyon ng mga magulang mo eh. Hindi ka naman na bata. Sabi pa niya. I don't want them to get disappointed by my wrong decision. I want them to be proud of me. And if marrying someone who they want will be the reason for their happiness, then I will gladly to do it. But how about your happiness? You already did a lot of things for them. Sana dumating ang araw na yung sarili mo naman ang pipiliin mo. Yung mga bagay na gusto mo talaga at hindi dahil sa gusto ng mga taong nakapaligid sa iyo. You deserve to live your life to the fullest, Ella. I will always support you. Hindi ko mapigilan ang hindi mapangiti dahil sa kanyang tinuran. She's been my best friend since high school. Thank you, Bianca. I don't know what to do with my life without you. You mean so much to me. Etos mo. O sige na. Hindi na kita pipilitin na sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Just enjoy and be safe, okay? Kapag may kailangan ka, tumawag ka lang. I will. Bye. Who's that? Napatingin ako sa likuran ko nang may magsalita. It was Jay.
My best friend, mahinang turan ko. Oh, I see. Akala ko ayaw mong ipaalam sa mga nakakakilala sa'yo kung nasan ka. Wika niya. I didn't tell her where I was. I just don't want her to get worried. Lalo na at alam kong guguluhin siya ng mga magulang ko. Sagot ko sa kanya. Nahiga siya sa hita ko at pumikit. Hindi ko mapigilan ang sarili ko at napatitig sa gwapo niyang mukha. It's been 3 months since I met this guy. He saved me that night from death. At saglit na bumalik sa alaala ko, ang gabi na yon, Papa Dudut. I was drunk that night and I couldn't control my emotions. I feel like I'm lost and I want to be free from pain. I know it sounds stupid but I decided to end my life. At dahil sa labis na kalasingan, ay napadpad ako sa dagat para sa akin ito na ang tamang oras dahil wala naman akong nakikitang tao sa paligid para pumigil sa gagawin ko. Ayoko nang mabuhay kung ganito lang din naman ang nararanasan ko. Para akong sunod-sunuran sa mga sinasabi ng pamilya ko at iba pang tao na nakalimutan ko na may sarili ang desisyon at buhay din ako. Sa kagustuhan na hindi sila ma-disappoint sa akin ay naikukulong ko na ang sarili ko. Lakad lang ako ng lakad hanggang sa maramdaman ko na papunta na ako sa malalim. There's no turning back anymore, Lord. I know it's a sin but I'm so tired and I want to rest. I'm sorry for doing this but I am ready. Bulong ko sa sarili ko. Naramdaman ko ang tubig na yumayakap sa akin hanggang sa ipikit ko na ang aking mga mata at hayaan na tuluyan na akong lamunin ng alon. Nang mga sandaling yon ay buo na ang desisyon ko at tanggap ko na ang kamatayan ang kahahantungan ko. Pero may biglang humatak sa akin at mabilis akong inihaon. Sunod-sunod na ang pag-ubong ginawa ko nang makarating kami sa buhanginan. What the hell are you doing? Galit na sigaw nito. Ano bang pakialam mo? Sino ka ba? Sigaw ko sa kanya habang habol pa rin ako sa paghinga. Kung balak mong magpakamatay, huwag dito. You will ruin my property's name. Sigaw niya. Natawa ako ng pagak. Right, business is business. Why would I expect someone to save me because they wanted it? They want to help me? You're so pathetic, Ella. Mahinang turan ko. You decided to end your life but expecting to be saved? Are you crazy? Or you just want attention? Hindi ka ba nag-iisip na may madadamay na tao? Paano kung natuluyan ka? Di nasa news ang pangalan ng resort ko. Napatingin ako sa kanya nang sabihin niya yon. Napayuko ako dahil sa sinabi niya. Ganito ba ako kadesperada o walang kwenta para maging makasarili? Mariing kong ipinikit ang aking mga mata kasabay ng pagtulo ng luha nito. Hey, why are you crying? Stop it! Baka may makakita pa sa atin at isipin na pinapaiyak kita. Suway niya pero hindi ko siya pinakinggan. Hindi naman ako nakarinig ng salita mula sa kanya hanggang sa ang iyak ko ay naging hikbi na lamang. Naramdaman ko na lamang ang paglahad niya ng panyo sa akin. Wipe your tears if you're done crying already. Wika niya. Salamat. Anas ko bago kinuha ang panyo. Do you know that life is full of magic? I don't know what's your problem. Why did you do that? But you should not waste your life. You need also to think about your family and the people who value you. Sa tingin mo ba ay magiging masaya sila kapag nawala ka na? They will be in pain, ang sabi niya. I don't think so. Sad ko. Napansin ko ang paglingon niya sa akin. Alam ko magpapatuloy pa din ang buhay nila kahit nawala ako. All my life, I've been a good daughter to my parents. Lahat ng sabihin nila ay sinusunod ko kahit na kalimutan kong may sarili akong buhay basta mapasaya lamang sila. Kahit ang mga tao sa paligid ko ay kailangan kong pakinggan dahil malaki ang expectations nila. I don't want them to get disappointed lalo na sa mga oras na nagkakamali ako.
Ayaw kong mapahiya sa mga mata nila. Dagdag ko pa. Ikaw lang naman ang pahirap sa buhay mo. Sometimes, we need to go out of our comfort zone to try many things. Hindi umiikot ang buhay natin dahil lang sa kagustuhan ng iba. Hindi ka na bata, miss, para magpadikta. Minsan, kailangan mo ding magdesisyon para sa sarili mo at piliin kung ano ang makapagpapasaya sa'yo. Limitado lang ang buhay natin sa mundo. You need to take risk before it's too late. You are not born to please others. Huwag kang matakot sa mga taong pwedeng mawala sa'yo. Mas matakot ka kung sarili mo mismo ang maubos. Kung talagang mahal ka nila ay maintindihan nila ang desisyon mo. At para naman sa mga magulang mo ay maging tapat ka na sabihin ang totoong nararamdaman mo dahil naniniwala ako na maintindihan nila yon. No one is perfect in this world. All of us are committing mistakes and learning from it. Let go of your worries and fight for what you really want. Walang mangyayari kung mas pipiliin mong sayangin ang buhay mo para lang sa wala dahil sa huli, ikaw lang din naman ang talo. Pagkatapos naming mag-usap ng gabing yon, ay marami akong na-realize, Papa Dudut. Bakit nga ba ako matatakot sa ibang tao kung para naman sa sarili ko ang gagawin kong desisyon? Biglang bumalik ang isip ko sa kasalukuyan, Papa Dudut. You're spacing out again. Napaayos ako ng upo sa sinabi niya. Sumagi lang sa isipan ko yung mga magulang ko. Alam ko naman na hindi pwede magtago na lang ako dito dahil alam ko naman na mahanap din nila ako. Sagot ko sa kanya. Binigyan niya naman ako ng matamis na ngiti kasabay ng paghawak nito sa aking pisngi. Don't be afraid, Ella. Naniniwala akong makakaya mo yan. Lagi mong tandaan na nandito lamang ako para sa iyo. Mahal kita, Ella, at hindi magbabago yon. Sa loob ng ilang buwan na magkasama kami ay hindi ko maiwasan na may sumibol na pagmamahal sa puso ko. He makes me feel the love I have been longing for many years. Pakiramdam ko ay napunan ang pagkukulang sa pagkatao ko. Naging malaya akong ipakita ang totoong ako sa kanya. He makes me happy and valued. Hanggang isang araw ay umamin siya sa akin ng nararamdaman niya. Nung una hindi ako naniniwala dahil iniisip ko na baka nasanay lamang siya na magkasama kami at mawawala din yung nararamdaman niya sa katagalan, pero pinatunayan niya sa akin na totoo ang intensyon niya. He is willing to take a risk. Sinabi ko din ang totoo sa kanya kung bakit ako nandito sa resort. Masaya akong malaman na mahal din ako ng taong mahal ko. Pero hindi ko alam kung deserve ko ba siya, Papa Dudut. He's willing to fight for me, but how about me? Kaya ko ba siyang ipaglaban? Marami pa akong problema na kinakaharap at ayaw kong madamay siya. Ayaw kong maramdaman niyang may kulang sa ginagawa niya para sa akin. Ayaw kong masaktan ko ang taong bumuo at nagligtas sa akin. Thank you, Jay. Mahinang bulalas ko. For what? Bumangon ito at umayos ng upo sa tabi ko. For everything. For making me happy and for loving me. Sagot ko sa kanya. You don't need to thank me dahil masaya akong gawin to para sa'yo. You deserve to be loved and you deserve to have happiness in your life. Ang sabi naman niya. Ayan ka na naman sa mga banat mo eh. Natatawang sabi ko, sabay hampas sa kanya. What? You already know how vocal I am when it comes to my feelings for you? Sabi pa niya. Alam ko, dahil araw-araw mo namang pinaparamdam sa akin. Isinandal ko ang ulo ko sa kanyang balikat, Papa Dudut. Sana ganito na lang araw-araw. Yung masaya lang at walang iniisip na problema. Wika ko. That's impossible to happen. Life is full of thrilling challenges and we should live for it. Hindi naman pwedeng saya na lang palagi. Kasi paano mo malalaman kung gaano ka katatag kung walang pagsubok na darating sa'yo? Paano mo malalaman ang mga bagay na ginagawa mo kung tama pa ba yun o mali?
Pero kahit naman may mga hirap, lungkot at problema na dumadaan sa atin ay may kaakibat naman sa iyo na aral yon. Sometimes we need to learn in a hard or painful way. Ang dami mo namang hugot. Alam mo, minsan nagtataka na ako sa iyo. Parang ang dami mong pinagdaanan sa buhay kahit alam ko naman na mayaman kayo simula nung bata ka pa. Ang sabi ko, dahilan para matawa siya. Sa tingin mo ba kapag mayaman wala nang problema? Kung ikaw nga din na anak mayaman pero parang galit sa mundo. Alam mo naman kasi kahit na laki ako sa yaman pero pinalaki ako ng maayos na mga magulang ko. Lagi nilang sinasabi sa akin na huwag sayangin ang kung ano ang meron tayo sa walang kwentang bagay. At isa pa, kung may mga gusto man ako, dati pinaghihirapan ko muna bago nila ibigay. Ang swerte-swerte naman na magiging asawa at anak mo, ang sabi ko. Pinaningkitan niya naman ako ng kanyang mga mata. Hindi po pwedeng ikaw na lang ang maging asawa ko? Tanong niya. Saglit na natigilan ako dahil sa mga sinabi niya. Alam mo naman na komplikado pa sa ngayon, sambit ko. Dahil sa lalaking gustong ipakasal sa iyo ng mga magulang mo? Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo na handa akong harapin sila? Desisyon mo na lang ang hinihintay ko, wika niya. Alam ko naman yun pero gusto ko kasi na maayos muna mga problema na tinakbuhan ko bago ang bagay na yan. Git ko. I told you that I understand. Handa akong maghintay kung kailangan. At kung kailan ka magiging handa, Ella. Tumayo ako. Ang mabuti pa, kumain na lang tayo. Saad ko at hinila ang kanyang mga kamay at napailing na lamang siya. Natapos ang araw na magkasama kaming dalawa ni Jay, Papa Dudut. Sinunod ko ang sinabi niyang kalimutan ko muna ang mga bumabagabag sa isipan ko. Sa loob ng ilang buwan na pamamalagi ko dito sa resort ay sobra akong naging masaya. Pakiramdam ko ay naging malaya ako ng mga panahon na yon, Papa Dudut. Take a good rest, Ella. I'll see you again tomorrow. Napataas naman ang kilay ko. Baka nakakalimutan mong may trabaho ka, mister, sabi ko. Baka nakakalimutan mo din na ako ang boss at isa pa ay nakalive ako sa kumpanya at pagmamay-ari ko din ng resort na ito, tugon niya. Hindi ko na ang mayaman, sige na at bumalik ka na sa hotel mo para makapagpahinga ka na. Natatawang sabi ko at agad na pumasok sa loob ng suite ko. Pagkatapos kong magbihis ay biglang tumunog ang phone ko. Napangiti ako sa pag-akala na si Jay yon pero agad ding napawi ang ngiti ko nang makita ko kung sino ang tumatawag. Nagdadalawang isip ako kung sasagutin ko ba o hindi. Pero sa huli ay pinindot ko din ang accept call. Ella? Ella? Ramdam ko ang lamig sa boses nito. Dad? Nauutal na sambit ko. Siguro naman ay sapat na ang halos 3 buwan na hinayaan ka namin na gawin mo ang gusto mo sa buhay. At ngayon kami naman ang pakinggan mo. Kailangan mo nang bumalik dito bukas. But hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko dahil mabilis niya itong pinutol. No buts, Ella. Huwag matigas ang ulo mo. Ayaw mo naman siguro madamay ang kaibigan mo dito, di ba? Pagbabanta pa niya. Walang kinalaman dito si Bianca. Sumibol ang inis sa puso ko. Hindi ko talaga sila maintindihan kung bakit kailangan nilang idamay ang ibang tao para lamang masunod ang gusto nila. Why do I need to suffer like this? Bakit kailangan ko magkaroon ng mga magulang na puro pera lang ang iniisip? Sundin mo ang sinasabi ko para hindi na tayo magkaroon ng problema pa. Mahiya ka sa pamilya ng pakakasalan mo. Hindi magandang ginawa mong pagtakas. Pasalamat ka na lang at nagawa ko pang pagtakpa ng mga ginawa mo kasama ng mami mo dahil kung hindi baka nawala na tayo ng investors. Kumpanya at pera na lang ba talagang mahalaga sa inyo? Na kaya ninyong ipagpalit ang kaligayahan ng anak ninyo para sa sariling interes ninyo? Minsan ba iniisip nyo din kung masaya ba ako? Kasi pagod na ako maging sunod-sunuran sa inyo, Dad. Hindi na ako bata.
You do not own my life and my decisions. Bakit ba hindi ninyo maintindihan yun? Ipapakasal ninyo ako sa taong hindi ko naman mahal? Ang selfish ninyo ni Mommy, alam mo ba yon? Hindi naman mababawasan ang reputasyon ng kumpanya ninyo kahit na hindi ako magpakasal ah. Bakit kailangan nyo akong pahirapan ng ganito? Dad, anak ninyo ako. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko at nasabi ko ang mga katagang yon kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Alam kong mali na sagutin ko sa ganon na paraan ng tatay ko. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para sabihin ang totoong nararamdaman ko. Shut up! You don't have any right to question my decision. Kailan ka pa naging bastos? Ayan ang napapala mo kapag hindi mo kami nakakasama. Kung ano-anong natututunan mo sa ibang tao. Anak lang kita, Ella, at kami pa rin ang mga magulang mo. Kaya sumunod ka na lamang sa sinasabi namin sa iyo. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Bumalik ka dito bukas kung ayaw mo magkaroon pa ng problema. Pagkatapos niyang sabihin yon ay binabana niya kaagad ang tawag at hindi man lang hinintay ang sasabihin ko. Nangihinang napaupo na lamang ako sa kama. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto kong manatili pa dito dahil masaya ako dito pero kapag pinili ko ang pansarili kong kagustuhan ay baka mapahamak naman ang kaibigan ko. Isa pa sa iniisip ko ay si Jay. Paano ko sasabihin sa kanya ang desisyon ko? I love him and I know that he loves me too. But we cannot be together. I don't want to be selfish. Halos buong magdamag akong walang tigil sa pag-iyak, Papa Dudut, hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Tanghali na nang magising ako kinabukasan at sobrang namaga ang mga mata ko. Nagpa siya akong ayusin ang mga gamit ko bago maligo. Buo na ang desisyon ko. Kailangan ko nang harapin ang mga magulang ko. Napag-isip-isip ko din na walang mangyayari kung patuloy kong tatakasan ang problema. Mas lalo lamang siyang lalala. I texted Jay to meet me before sunset. Ayoko naman kasing umalis nang hindi nakapagpaalam sa kanya ng maayos. Nang matapos na ako sa lahat ng gagawin ko, ay saka ako nagpasya na lumabas ng suite ko. Pakiramdam ko ay ang bilis ng oras. Habang tinataha ko ang lugar kung saan kami magkikita ni Jay, ay padagdag ng kaba ang nararamdaman ko. Hanggang sa hindi ko na malayan na nakarating na ako. Natanaw ko kaagad ang maliwalas na mukha ng taong mahal ko. Pero alam ko na matatapos ang araw na yon na pareho kaming masasaktan, Papa Dudut. Destiny is not in favor of me. Jay, pilit kong pinapasigla ang boses ko kahit na ang totoo ay naiiyak na ako kahit pangalan niya pa lamang ang sinasambit ko. Sa wakas, nandito ka na rin. Akala ko magtatagal ka pa eh. Biro nito. Kanina ka pa ba? Tanong ko. Hindi naman, dumaan ako sa isang restaurant na pinatayo ko pa dito. Magbubukas na yun mamaya. Gusto mo bang kumain tayo doon? I can't. Sagot ko. Why? May iba ka bang pupuntahan? Gusto mo ay samahan na lang kita? Anyaya niya. Napailing naman ako at nag-iwas ng tingin. Jay, kaya kita pinapunta dito dahil may gusto akong sabihin sa'yo. Wika ko. Kumunot naman ang noo nito. What is it? Kinakabahan naman ako dyan. I need to leave. Diretsang turan ko. Aalis ka? Tanong niya. Dahan-dahan naman akong tumango at tumingin sa kanya. I need to go back to my life. Kailangan kong harapin ang problemang iniwan ko. Ibig sabihin ba niyan ay hindi na tayo magkikita pa? Magpapakasal ka na sa taong gusto mo ng mga magulang mo para sa'yo? Paano naman ako? Akala ko ba mahal mo din ako? Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. I do love you, Jay. You're the best thing that happened to me. Pero wala akong karapatan na ikulong ka sa akin.
Lalo na kung wala yung kasiguraduhan. Ayokong paasahin ka. I don't want to keep promises kasi alam kong masakit yon kapag hindi natupad. Ayoko din na paghintayin ka dahil hindi ko alam kung kailan matatapos ang problema ko. Siguro nga itinadhana tayo magkita para magbigay ng leksyon sa isa't isa. At sana kung dumating man ang tamang panahon na pwede na, sana pwede pa. Nagsimula nang tumulo ang luha sa aking mga mata. I'm not good in goodbyes at ayaw na ayaw ko sa bagay na ito pero wala akong ibang choice. Ilang segundo siyang pumikit at nung idilat niya ang kanyang mga mata ay napansin ko ang butil ng luha na unti-unting tumutulo dito. It hurts seeing him this way. It pains me knowing that I broke his heart. Unti-unti niyang tinaas ang kanyang mga kamay at hinawakan ang mukha ko. I respect your decision, Ella. Mahal na mahal kita kaya tatanggapin ko kung ano man ang gusto mong mangyari. Masakit pero alam kong kailangan kitang palayain. Ipinagdadasal ko na sana kapag dumating man ang oras na mag-cruise ang landas natin, malaya ka na sa kahit na anong sakit. I'm wishing for your success and full happiness, my precious one. Wika pa niya. So this is our last goodbye? Nasasaktan na sabi ko. Ngumiti naman ito sa akin, Papa Dudut. I don't do goodbyes, Ella. What I wanted to say is see you again soon. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay naramdaman ko na lamang ang pagdampi ng kanyang labi sa labi ko kasabay ng paglubog ng araw. That was our last goodbye, our last sunset. Uy! Tulala ka na naman dyan. Napapitlag ako nang marinig ko ang kaibigan ko. Ano ba? Bakit ka ba nambabatok? Inis na turan ko. Girl, 5 minutes na lang at kailangan mo nang pumunta sa opisina ni boss. Bakit ba kasi natulala ka na naman dyan? Don't tell me na iniisip mo pa rin siya, no? It's been a year, Ella. Huwag mong sabihin na siya pa din. Binigyan ko naman siya ng malungkot na ngiti. Parang kailan lang nangyari na magkasama kami sa resort at na mga oras na yon ay mga taon na pala ang lumipas. Naayos na ang problema ko sa pamilya ko, hindi din natuloy ang pagpapakasal ko sa tulong na din ng tao na dapat ay magiging asawa ko. Pareho lang din pala kami ng naging kapalaran, napilitan lang din siyang ipagkasundo sa akin. I love him, Bianca. At hindi ko alam kung magagawa ko pa siyang kalimutan. Sagot ko. Bakit hindi mo siya hanapin? Tanong niya. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula na hanapin siya. Simula ng huli naming pag-uusap ay nawala na kami ng koneksyon sa isa't isa. Ang sabi ko. Buntong hininga naman ito. Ang hirap naman ng sitwasyon mo. Pero paano kung may iba na siyang mahal at hindi na ikaw? O kaya paano kung may pamilya na siya? Handa ka na bang tanggapin at masaktan? Napaiwas ako ng tingin. Handa nga ba ako? Pero ano nga ba ang magagawa ko kung totoo nga na may sarili na siyang pamilya? Ako naman ang nang-iwan sa aming dalawa. Matatanggap ko naman siguro kung talagang may iba na siyang mahal dahil hindi ko naman siya pagmamay-ari. Masakit sa una pero mas mabuti na yon dahil alam ko na may nag-aalaga at may nagmamahal na sa kanya. Hay nako, wag mo na lang isipin ang sinabi ko. Tumayo ka na dyan, wika niya. Inirapan ko naman siya at saka lumabas na. Nang makarating ako sa opisina ng boss ko ay rinig ko ang tawanan sa loob. Mukhang may bisita ito. Kumatok lamang ako ng 2 beses bago tuluyang pumasok. Good morning, sir. Dala ko na pala mga kailangan ninyong dokumento at designs para sa bagong kliyente. Nakangiting sabi ko. Good job. Nandito ka na lang din naman ay ipapakilala ko na sa iyo ang bago nating investor. Nakaraan pa kasi ako nito pinipilit eh. He's my best friend. Pag-impronta nito. Pero pakiramdam ko ay may halong pang-aasar yon. Napadpad ang tingin ko sa lalaking nakaupo. Pero hindi ko naman makita ng maayos ang kanyang muka dahil nakatalikod ito sa akin. James, meet Ella, one of my best architects. Para akong natuod sa aking kinakatayuan nang marinig ko
ang pangalan na binanggit ng boss ko. Tumingin siya sa akin at parang may kung anong kumiliti sa puso ko nang magtama ang paningin namin. Jay? Nauutal na sambit ko. Ngumiti naman ito sa akin. Good to see you again, my architect Ella. Yun ang unang muli naming pagkikita. Pagkatapos ng ilang taon, nasundan pa ang pagkikita na yon hanggang sa nauwi na nga sa relasyon. Ang kung anumang namamagitan sa aming dalawa, Papa Dudut. Ngayon ay 4 na taon na kaming mag-on at umaasa na tumibay pa yon sa paglipas ng panahon. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking sulat na sana ay nakapag-iwan ng inspirasyon sa ating mga kaistorya. Yours truly, Ella. Sadyang magulo ang pag-ibig. Hindi mo alam kung kailan ka masasaktan o magiging masaya. Pero ang sabi nga nila, kung para sa iyo ang isang tao ay gagawa ang tadhana ng paraan para muli kayong mapaglapit, magkita at magkasama kagaya na nangyari sa ating letter sender na si Ella at si Jay. Kaya sino man sa atin ang nasasaktan ngayon, darating ang araw na magiging masaya din tayo. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories. Ganon din ang Gian and Gianna Vlogs. Ang mga link po niyan ay nasa homepage ng channel na ito. Ngayon pa lang ay maraming salamat po sa mga subscribers at magsusubscribe. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.